Personal voice. Matapos ang eksenang ginawa ni Wayne sa bahay namin, pinagtabuyan ko na siyang palayo. Happy to say na hindi na nga ito nangulit pa. Kaya mabilis ako nagmotor patungong campus nang malaman kong wala na ang binata sa labas ng gate. At mukhang kinakampihan ako ni Tadhana dahil nakita ko si Bernard na kausap ang kapatid. Base sa ekspresyon nito, tila nagkakainitan sila. Ang tindi rin ang apog ni Wayne para kalabanin ang mismong kadugo niya. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas after of what he done. Nakakahiyang ugali nito. At para makaganti, tinawag ko si Bernard at inaya itong sumabay na sa akin. And yes, ginawa ko iyon to make sure na hindi na ako kukulitin pa ni Wayne. Ewan ko ba, pero simula nang malaman ko ang tungkol sa panrape niya kay Liza, mas lalo ko siyang kinamuhian. Pagkatapos kong i-park ang aking motor, dire-diretso na ako naglakad sa room. Hindi na rin ako pumayag pa sa gustong mangyari ni Bernard. And then, the bitch came. Malakas na sambit ni Queen sa harapan ng mga kaklase ko. Pagtapa ko pa lang, ito agad ang siyang sinabi ng babae kaya automatikong napalingon sila sa akin. So Hillary, ano bang feeling kapag pinagsasabay ang magkapatid? Masaya ba? Tanong nito ko sabay ng pagharang. I don't know what you're talking about. Bakit hindi mo nalang tanungin yung sarili mo? Tugon ko sa kanya. Oh, come on. Kalat na sa university na ito na may relasyon kayo ni Wayne. Pero nagagawa mo pa rin dumikit? Kay Bernard? Uhaw na uhaw ka yata sa mga lalaki. Bigkas ni Queen dahilan para magsihiyawan ng mga estudyante. I don't have time to explain. Hindi baga sa tulad ko maganda makipag-usap sa tulad mong unggoy. Kaya kung ako sa'yo, pumunta ka ng zoo dahil nandoon ang mga kalahi mo. Tsak magkakaintindihan pa kayo. Palaban ko saad at nilampasan na siya. Wow, ang angas nun. Wala ka pala kay Hillary. Sigaw ng isa kong kaklase. Shut up! Madiin itong saway. Napangisin na lamang ako nang umupo sa aking upuan. Exactly 9:30 AM, dumating na ang teacher at nagsimula na siyang mag-discuss sa unahan. Wala rin naman akong natutunan sa itinuro niya. Masyado kasing maingay ang mga katabi ko. Bukang bibig lagi nila ang pangalan ni Wayne. But speaking of Wayne, nasan nga ba siya? Sa pagkakaalam ko kasi lumipat na siya sa section namin. Ikinaalap kong aking mata para hanapin ang binata. Kahit sa ang sulok na rin, napadako ang tingin ko pero wala akong nasilayan na adik. Miss Pineda, stand up. Sambit ng teacher namin. Agad ako napatayo at napatitig sa kanya. Kanina pa ako nagsasalita rito pero hindi ka nakikinig sa akin. Ano bang pinagkakabisihan mo? May hinahanap ka ba? Tanong nito habang nakataas kilay. Oh, wala ko, ma'am. Tipid kong turan. Kung ganoon maupo ka na. And after my discussion, kakausapin kita. She said na mabilis ko namang sinunod. Naghintay ako ng mahigit 1 oras bago natapos ang pagtuturo nito. Agad na akong lumapit sa pwesto niya at hindi ko na hinintay pa na tawagin niya ako. I don't like your attitude, Hillary. Nakakawalang respeto ang ginawa mo sa klase ko. You're not paying attention. Kung may problema ka sa subject ko, sabihin mo. Wika niya sa akin. Sorry, Mom. Hindi ko na ulitin. Sincere kong sambit. Aasahan ko yan, Miss Pineda. Paano? Ikaw na magdala nitong gamit at libro. May meeting kami ngayon kaya kailangan ko na umalis. Ilagay mo na lang yan sa table, okay? Utos nito. Saan ho bang room? Tanong ko. Nakasulat dyan sa maliit na papel ko sa ang room. So basahin mo na lang. She answered. Napatamo na lamang ako bilang tugon. Tinapunan ko ng tingin ang libro at nakita kong may nakaipit ng papel dito. At nang lumabas si Ma'am, lumabas na rin ako. Aray ko, langya. Daing ko dahil sa malakas na pagkakabangga sa akin. Nagsihulog naman ang mga dala kong gamit at libro sa sahig. Di pa nga ako nakakalayo sa mismong room, may dumikit agad sa aking kamalasan. Pasalamat ka, good mood ako. Sabi nito kasabay ng pagpulot niya ng gamit at libro. Teka, kilala ko siya. Siya yung babae na nakaaway ko kahapon na may kasama pang alipores. Oh, bakit ganyan ka makatitig sa akin? Tinutulungan na nga kita. Mataray na bigkas ng dalaga. Kinuha ko lang yung hawak niya at hindi na ito pinansin pa. Mabuti na lang at nandito pa yung papel na nakaipit sa libro. Tinukot ko na ito para basahin kung saang room ko dadalhin ang mga gamit. Room F, Building 13?
Mahina akong basa sa nakasulat. Kahit may pangamba, hinanap ko ang room na ito. At sa paghahanap ko, napadpad ako sa dulo ng lumang building. Oo, sobrang luma na ito at tila isang abandonadong room ang nakatayong gusali. Shit, malutong kong sambit. Mukhang titiklop yata ang katapangan ko sa mga oras na to ah. Huminga ako ng malalim at nagdiretso na sa loob ng room F. Inalis ko naman ang bakal na nakaharang sa pinto at ganoon na lamang ang gulat ko nang sumara ito. At this point, madilim na ang nasa paligid. Lalo kong kinabahan dahil wala akong makita. May tao ba dito? Pwedeng pakailawan? Tanong ko na may halong utos. I tried my best na maglakad para hanapin ang switch ng ilaw pero hindi ko inaasahan na matatapilok ako dahilan para matumba ako sa isang lalaki? Wait, labi ba ng taong ito ang nakadampi sa labi ko? Akma na sana kung tatayo kaso naramdaman ko ang dalawang bisig na yumapo sa akin. Napasigaw ako habang pinapalo ang nasa ilalim ko. Shit, stop it! Pagpapatigil niya, halos napahinto naman ako nang marinig ko ang boses na iyon. Sobrang pamilyar eh. Wait, ikaw yan? Utal kong tanong. Tanging bigkas nito. I'm asking you, ikaw ba yan? Bakit hindi ba halata, Hillary? Inis niyang turan. Shit, kaya pala may payapos ka pa dahil ikaw yan. Manya ka talaga. Gigil ko sabit sa nabunutan ko siya. Aray, ano ba? Wika nito. Hindi ko naman sinasadya na yakapin ka. Sadyang nabitin lang ako sa halik. Pakis nga ulit, babe. Mapang-akit na turan nito. Kiss mong mukha mo. Bago ko pa matapos ang aking sasabihin, bigla niyang siniil ang labi ko. Sa pangalawang pagkakataon, muli kaming nagkahalikan. Queen's personal voice. How dare you? Bakit mo ako inalikan, ha? Tila sasabog na sa galit ang dalaga nang tanungin niya ako. Nagawa na nitong umupo at umalis sa pagkakapatong sa akin. Kahit papaano'y nakikita ko ang reaksyon niya dahil sa kaputian. Can you please calm down, Hillary? Dapat nga ako pa magalit. Bakit bigla ka nalang pumasok dito tapos pumatong sa katawan ko? Alam mo, para-paraan ka rin para mahalikan ako eh. Ngisi kong wika. What the hell? Seriously, ako pa talaga ang para-paraan? Mandiri ka nga sa sinasabi mo. Maarte nitong bigkas. Bakit totoo naman ah? Wala akong kaalam-alam na pumasok ka sa room na ito. Sa madaling salita, pinagsamantalahan mo ko. Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko, Miss Pineda. Saan ko sa kanya? Excuse me? Anong akala mo sa akin katulad mo na rapist? Hindi ko kasalanan kung nakapatong ako sa'yo. Masyado ka kasing maitim kaya hindi ko nakita yung pagmumukha mo. Muli nitong bulyaw. Wala talaga akong panalo sa bibig ni Hillary. Minsan, below the belt na ito kung magsalita. Hindi ako maitim. Brown ako. Brown. Bobo ka yata pagdating sa kulay ng balat eh. Sambit ko sa dalaga. I don't care. Bahala ka nga dyan. Irritable niyang sabi. Kahit madilim ang paligid, kinapa nito ang mga gamit na nabitawan niya at nang makuha ito'y tumayo na siya para tumungo sa pinto. Pero ganoon na lamang ang pagtataka ko nang pinihit niya na ilang beses ang doorknob at hindi ito nabuksan. Shit, he can't open the door. Rinig kong mura nito. Wayne, hindi ko mabuksan ang pinto. Lingon na sigaw niya. Napatayo na rin ako at napalapit sa gawi ni Hillary. Unti-unti ko namang naalala ang bakal na iniharang ko bago ako matulog. Shit, inalis mo ba ang bakal dito? Pagtuturo ko sa ibaba. Oo. Inalis ko dahil kaharang-harang sa daan. Bakit ba? Inis dutong tugon. Langiya, sira ang pinto sa room na ito. Kaya nga hinarangan ko ng bakal para hindi ito malok. I said kasabay ng paghilot ko ng sentido. You mean, automatic lock agad ang pinto once na inalis ang harang? Nautal niyang tanong. Yes, at yung nasa labas lang ang pwede bumukas noon. Sagot ko. Then we can call some help. Pag-aari mong university na to, di ba? So, matutulungan nila tayo. Sambit nito. Mag-isip ka nga, Hillary. Kahit pagmamay-ari ko ang paaralan, walang tutulong sa atin dito dahil bukod sa akin, wala na ibang pumupunta sa lugar na ito. Kaya nagtataka ako kung bakit nandito ka. Wika ko sa kanya. Fine, inutusan lang ako ni Mom Sanchez na dali na mga gamit sa room na ito. Yun kasi nakasulat sa papel. So don't blame me dahil sinunod ko lang siya.
Litaan niya nito na akin namang ikinataka. Imposible yan sinasabi mo. Hindi alam ni Ma'am Sanchez ang lugar na ito. Saad ko na may pagdududa. Pero siya mismo ang nagbigay sa akin ng libro at nakaipit doon yung papel. Bigkas niya at binuklat ang libro para kunin ang maliit na papel. O ayan, Room F, Building 13 ang nakasulat. Pag-aabot nito sa akin, kinuha ko naman ito at maigi kong tiningnan ang sulat kamay. Samantha. Sambit ko sa pangalan ng babae. Ha? Kunot noong tanong niya. Hindi ganito ang sulat ni Ma'am Sanchez. Kay Samantha ito. Agad na wika ko. Sino Samantha? Muling tanong ni Hillary. May nangyari ba sa iyo bago ka nakarating dito? Balik na tanong ko sa halip na sagutin ang tanong ng dalaga. Sa pagkakaalala ko, nabangga ko ang isang babae. Weird nga dahil siya yung nang-away sa akin kahapon. Tura niya. Tila nagkaroon ng kutob ang dibdib ko dahil sa sinabi nito. Tama nga ang hinala ko. Si Samantha ang dahilan kung bakit naparito ang dalaga. At wala na akong ibang sisisihin kundi si Wenard. Siya ang may pakana nito. Matagal na kasing sunod-sunuran si Samantha sa kapatid ko. Wayne, mag-isip ka naman ng paraan kung paano tayo makakalabas dito. Namamroblema ang bigkas ng babae pero nanatili akong tahimik. Uy, ano ba? Ayokong tumagal dito. May cellphone ka bang dala? Patuloy nitong wika. Wala. At kahit naman may cellphone akong dala, wala ditong signal. So, we don't have a choice. Accept it or not, we're trapped here. Malumbay na tugon ko at muling bumalik sa akin pwesto para maupo. Kung ako sa'yo, maupo ka na rin. Mangangalay ka lang dyan, kakatayo. Saad ko na makita kong hindi ito gumagalaw sa kinatatayuan. And do you think tatabi ako sa'yo matapos mo akong halikan? Wag na lang. Mataray niyang sabi. Palihim ako napapangiti dahil kahit anong katarayan ang gawin niya, maganda pa rin siya sa paningin ko. Sige, ikaw ang bahala. Basta wag mo akong sisihin kapag may multong tumabi sa'yo. Ngisi kong sambit para takutin siya. Sa tanong akala mo sa akin, takot sa multo? Oo. Pagtataray nito ulit. Napailing na lamang ako habang pinagmamasdan siya na tinatapik ang braso at legs dahil sa lamok. Nakaisip naman ako ng kalukuhan nang makita kong busy ang babae. Kinuha ko ang isang libro sa akin tabi at ibinato ito malapit sa gawin ni Hillary. Nagsihulugan tuloy ang mga bagay na nakapatong sa mesa dahilan para magulat ang dalaga. Ano yun? Natatakot niyang tanong. I told you, may multo dito. Baka nagpaparamdam na sila sa'yo. Saad ko. Automatikong napatakbo siya sa gawi ko at napasubsob sa akin dibdib. I don't know why but this is the first time na bumilis ang tibok ng puso ko. Akala ko ba hindi ka takot sa multo? Natatawa kong bigkas. Kanina yun, hindi na ngayon. Sambit niya habang nakasubsob pa rin. Ikaw talaga? Pwede mo naman sabihin sa akin na gusto mo akong mayakap. Smirk kong wika. Hindi na ito kumontra pa. Sa halip ay kinurot niya ako sa akin tagiliran. Mas gugustuhin kong hindi na mabuksan pa ang pinto at makasama ng matagal si Hillary. I don't like her, but one thing I know, she's special to me. Hillary's Personover Voice. Rinig ko ang tibok ng puso ni Wayne. Nakasanday pa rin ako sa dibdib nito dahil sa sobrang takot. Kahit naman matapang ako, may kahinaan din ako pagdating sa multo. Wala na ba sila? Tanong ko sa kanya. Wala na, kaya pwede ka nang umupo na maayos bago pa tumigas ang alaga ko. He said. Dahil sa winika niya, mabilis kong inalis ang pagkakayakap sa binata at napaupo. Manyak ka talaga. Irap kong bigkas. Ako pa talaga ang sinabihan mong manyak? Ikaw itong biglang yumayakap sa akin. Minsan rin masyado kang mapagsamantala. Look, alam kong pogi ako, Hillary, pero wag naman sana dito. Kung gusto mong matikman ang katawan ko, bilang akong ibigay sa'yo. Ang junjun ko. Mahangin niyang sabi. What the hell are you saying? Nasusuka ako sa mga ipinuputak ng butsi mo. Tumigil ka nga. Pagsasaway ko sa lalaki. You're acting like an innocent again. Lagi mo nalang dinidinay ang mga ginagawa mo. Kaya napapaisip tuloy ako na masyadong unfair ang batas. Wika nito na tila may pagkadismay ang boses. Paano mo naman nasabing unfair ang batas, ha? Ikaw talaga ang dami mong problema sa buhay. Masungit ko sambit. Unfair ang batas sa aming mga lalaki dahil
Kunting hipo lang at sipol, may kaso agad pero kayo mga babae, niyakap ng yakap, walang atraso. Nasaan ang hustisya dun? Inis niyang bigkas. Hustisya mo mukha mo. Kala mo naman kung sino kong virgin para magsalita ka ng ganyan. You know what, Wayne? Gasgas na ang linyahan na yan. Ay, gasgas na ba? Tanong nito habang napapakamot sa batok. Ay, hindi na nga adik ang datingan. Baliw naman. Mainang pahayag ko sa akin sarili. Buong akala ko hindi niya ito narinig but I was wrong kasi bigla nitong inilapit ang bibig sa tenga ko. Yes, I'm crazy. I'm crazy in love with you, babe. Husky niyang bulong. I don't know why but I felt butterflies in my stomach and I guess my cheeks just blushed. Kinikilig ka, no? Pang-aasar nito. Ano? Ba't naman ako kikiligin sa corny mong banat? Halos lahat ng sinasabi mo narinig ko na sa iba. Kaya pwede ba? Kung babanat ka, make sure na pinag-isipan mo mismo. I said as I rolled my eyes. So you mean, bukod sa akin may umaalagid pang lalaki sa'yo? He asked. Agad siyang napaayos ng pagkakaupo, tinarap ako. Hindi ko man masyadong masilayan ang ekspresyon niya. Alam ko seryoso na ang binata sa mga oras na ito. Yes, maraming lalaki ang nagkakagusto sa tulad ko. Hindi ba halata? Sambit ko rito. Actually, I am referring to my old school last year. Kahit masagulera ako sa dati kong university na pinasukan, I can't deny the fact that many boys were being attracted to me. Sino ba kasing hindi maaakit sa akin, di ba? Bukod sa maganda na ako, malaki pang hinaharap ko. At sino sila? Tanong ni Wayne na mas lalong umiba ang tono ng kanyang pananalita. Huwag mo nang alamin kung sino dahil hindi ko na mabilang. Pero sa pagkakaalala ko, dadalawin ako ng isa dito bukas. Saad kong muli dahilan para magalit itong lalo. Damit, subukan niya lang. Nalapitan ka at makakatikim yun sa akin. Pagmumura nito. Para ka rin tanga, no? Of course, lalapitan niya ako dahil magkakilala kami. I don't care, Hillary. I just want to remind you that we're in a relationship. Girlfriend na kita kaya dapat akin ka lang. Mariin niyang bigkas. But my rule is my rule. Accept it or not. Ako masusunod. Patuloy nitong sabi. Wala tuloy akong choice kundi ang tumahimik na lamang. Langya, mukhang gulo mangyayari bukas. Wayne's personal voice. Siguro naman maluwanag na sa'yo ang patakaran ko. Sambit ko nang makita kong hindi na ito umimik. Halos 5 minuto rin ang itinagal ng katahimikan kaya binasag ko na iyon. Bakit ka ba ganyan? Hindi naman talaga tayo magjowa, di ba? Kaya walang dahilan para pagbawalan mo ako. Taas kilay niyang tanong. Pinaglalaruan mo lang ako, Wayne. And I hate it. Pakiramdam ko, you're just using me. At kung gusto mong isabay ako sa listahan ng mga babae mo, huwag ka nang umasa kasi never ako magpapakama sa isang rapist. Patuloy nitong sabi na may kataasan na boses. Bakit malagi mo akong pinagbibintangan sa krimen na hindi ko ginawa? Minsan nakakainis ka na. Tao rin ako, Hillary, at nasasaktan. Sana naman aware ka dun. May inang wika ko. Nagawa ko na rin tumayo't lumipat sa ibang pwesto para doon na lang umupo. Ayoko na kasing may masabi siya sa akin dahil nakakarindi na sa tenga. Pero dahil sa sinabi ko, biglang tumiklop ang bibig niya at hindi nakapagsalita. Kahit gusto kong lingunin at tingnan ang dalaga, mas pinili kong wag na lamang itong pansinin. Halos nagtagal ng ilang minuto ang hindi namin pagkibuan ni Hillary. Kaso, ilang saglit ay bigla ito nagsalita. Sorry. Utal na bigkas niya dahilan para mapatingin ako sa babae. I'm sorry. Sorry kung hinusgahan kita. Patuloy nitong sabi. This time, her voice became sincere kaya pinakinggan ko ang iba niyang sasabihin. Marami kasing sinabi si Leonard and it's all about you. So hindi ko maiwasan na i-judge ka kasi the way na pumorma ka and the way na magsalita ka. Pangmanyak ang datingan. Paliwanag ng dalaga. Napakababaw, Hillary. Dahil lang sa postura ko, hinusgahan mo ang pagkatao ko. I said na may kainisan sa tono. Sorry na nga, diba? I didn't mean it. Hindi ko naman ginustong pagsalitaan ka ng ganoon. Pout na wika niya. It's too late. Dahil nakatatak na yun sa isip ko. And it would change the fact na nasaktan mo ko. Sambit ko rito. Nangiya, ang arte mo. Bahala ka nga dyan. Irritableng bigkas ng babae.
Teka, ba't parang umiba yata ang ikot ng mundo? Ako tong galit tapos ngayon siya tong mas nagalit. Shit, may saltik yata ang taong to. Saad ko at napasa po sa akin noo. Wow, ako pa to sinabihan mong may saltik. Seriously? Sinusuyo na kita pero masyado kang pakipot? Feeling may regla. Asar nitong turan. Napailing na lamang ako dahil kahit kahinaan na ang pagkasabi ko noon, nagawa niya pa rin marinig. Napaisip tuloy ako kung may lahing aswang ba ito. I can't imagine na ganito ko pala manuyo. Kakaiba. Pahayag ko na hindi makapaniwala. Bakit? Ano pa bang inaasahan mong gawin ko? Tawagin kang baby at halikan? Duh, no way. Mata rin niyang sabi. Dami mong putak babae. Kung ayaw mo ko suyuin, edi wag. Tabihan ka sana ng multo. Lata niya ko sa dalaga. Sino bang may sabi na ayaw ko tanghalikan? Saan ba gusto mo? Sa pisngi? Sa noo o sa labi? Mabilis na tanong nito. Agad din siyang napalakad papunta sa akin at umupong paharap sa pwesto ko. I got it. Multo lang palang panakot sa kanya para mawala ang katarayan. I want you to kiss me on my lips. Seryosong tugon ko at napanguso. Then, close your eyes. Utos nito. Walang paligoy-ligoy na ipinikit ko ang aking mata at tinintay na dumampi ang labi niya sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na ang malambot nitong labi na humalik sa noo ko. I don't want to kiss you on your lips. Hindi dahil sa maarte ako kundi nare-respeto na kita. Again, I'm sorry Wayne. And please, let's start together. Malumanay na wika ni Hillary. Langya pre, kahit simpleng linyahan lang. Hillary's personal voice. My heart becomes soft when I said those words. Aaminin kong nag-guilty ako sa panghusga sa binata, kaya gusto ko makabawi sa kanya. Pero ang loko tila naka-jackpot sa loto dahil sa pagngiti nito. Ibang ngiti kasi ang gumuhit sa labi niya, nakita lahat ang ngipin. Sobra mo ko napasaya ngayong araw na ito, Hillary. Sambit ni Wayne at hinawakan ng kamay ko. Hindi ko lubos maisip na aabot tayo sa ganito. Kalain mo, magiging totoo ng relasyon natin dalawa. Patuloy niyang wika. Kunot noon naman ako napatingin sa mata nito dahil sa pagtataka. Teka, anong totoo ba sinasabi niya? What are you talking about? Bigkas ko sa lalaki. Ikaw talagang dali mong makalimot. Ikaw pala nagsabi kanina that let's start together. So it means you're accepting me to be your real boyfriend. At gusto mo magsimula ulit tayo. Pagpapaliwanag ng binata. Oh gosh, na-misinterpret niya at ang sinabi ko. That's not what I mean. Ang gusto kong iparating sa iyo na magsimula tayo sa pagkakaibigan. No more hates, no more war, and most of all, hindi na tayo magpapanggap na magjowa. I hope it's now clear to you. Pagkaklaro ko sa kanya. Ay, ba't ba ayaw mong totohanin yun? To be honest, I'm willing to court you. Just give me a chance to prove it. Mahinang pahayag nito. Wait naman. Bilang ko pa lang ang araw na nagkakakilala tayo, kaya nagdadalawang isip ako na paniwalaan ka. Besides, wala pa sa isip ko ang pakikipagrelasyon. Sakit lang sa ulo iyan. Saad kong muli para malinawan siya. Sa bagay, hindi kita mapipilit kung ayaw mo pa. Pero sana, huwag mo kong pigilan na ligawan ka. He said na animoy sigurado na ito. I was about to say, but again, para kontrahin ang sinambit niya kaso muli siya nagsalita. You are unique, Hillary. That's the reason kaya binibigyan kita ng pansin. Kung iniisip mong paglalaruan lang kita, you're definitely wrong. If you want, pabaguhin ko sarili ko. Aalis ako sa pagiging leader ng gang. At pangako, hindi na ako magiging babaero. Wika niya sa akin. Gagawin mo talaga yan? I asked him. Napatango naman siya bilang tugon. And because of that, I admit to myself na medyo napangiti nga ako. Then fine, papayag ako magpaligaw sa'yo. Matagal din bago ko sabihin ang katagang iyon. Hindi na ako nabigla pa nung yakapin niya ako ng mahigpit. Yang ba't parang naiihi ako? Kinikilig na rin ba ako? Hillary! Isang sigaw naman ang bumulabog sa amin ni Wayne. Ito rin ang dahilan kung bakit napahiwalay na kami sa pagkakayakap. Napatingin ako sa pinto kung saan nabuksan na iyon. Kaya medyo nagkaroon na ng liwanag ang loob ng room. Thanks God! At last, I found you! Sambit ni Wennard nang makalapit ito sa amin. Ramdam ko ang paghingal niya. Buhat siguro ng paghahanap.
I'm glad you're safe. Labis mo kong pinag-alala. Akala ko'y kung anong nangyari sa'yo. Worried niyang saad, pero sa halip na masiyahan ako sa sinaad nito, may pagtataka tuloy ang umukit sa aking muka. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. I'm really curious right now dahil sabi ni Wayne, siya lang ang nakakaalam sa lugar na ito. I'm here to save you, Hillary. May nakapagsabi sa akin na nakulong ka dito sa silid. That's why tumakbo agad ako para tulungan ka. Nag-aalinlangan na sagot ng binata. Sino nagsabi sa'yo? Pasugunda kong tanong. I don't even know kung sino ba sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Nalilito ako. Hindi na iyon mahalaga. Ang mabuti pa umalis na tayo. Pag-iiba niyang wika. Akma na sana nitong hahawakan ng kamay ko kaso agad itong inilayo ni Wayne. Dahil dito'y nagkatitigan sila ng ilang segundo. Pasensya na bro pero ako lang ang pwedeng humawak sa kanya. Mabilis niya sabi sa harapan ng kapatid. Tumayo na ito na hawak ang kamay ko kaya't napatayo na rin ako. Sige Wenard, salamat na lang sa pagbukas ng pinto. Better luck next time. Huling litanya ni Wayne. Hindi ko alam pero parang may ipinapahiwatig ang salitang sinabi nito. Hindi ko lang maintindihan. May nabuo tuloy sa isipan ko na dapat ko silang imbestigahan. Sumunod na lang ako kay Wayne kung saan niya ako dadalhin. Habang nililisan namin ang liblib na lugar, sumasabay ang pagtakbo ng isip ko. Marami akong katanungan tungkol sa kanilang dalawa. Ayoko namang itanong ito sa binata dahil baka malaman niyang pinagdududahan ko silang magkapatid. So I need to do this in a silent way na walang makakahalata. Let's date. 2 words and 8 letters. Yan ang lumabas sa bibig ni Wayne. Automatic kong napakalap ang aking mata kung nasaan kami. And shit, sa sobrang pagkalutang ko kanina, hindi ko na malaya na nasa labas na pala kami ng campus. Hillary, hindi ka ba gagalaw dyan? Muling bigkas nito. Ha? Date? Magda-date tayo? Late reaction kong saad. Ay, naiwan mo yata ang utak mo sa loob. Inis na niyang sambit. Grabe ka naman, nagtatanong lang ako. Gusto ko lang maging klaro, no? Baka kasi nabingi lang ako. I said, kahit papaano'y naging kalmado na ang lalaki. Akala ko magpapatuloy na siya sa paglalakad pero hindi eh. Dahil bigla niya akong binuhat na tila pangkasal. Uy, ano ba? Nakakahiya, ibaba mo nga ako. Pag-uutos kong bulyaw rito. Paulit-ulit ko sinisigaw yun sa kanya kaso hindi niya ako pinakinggan. Wayne, galit na ako ha? Di na ako natutuwa. Mariimbigkas ko. Can you please shut up? Babe, abagal mo kasing kumilos, so I don't have a choice. Wika niya sa akin. Pumara na siya ng taxi at dun lang ako nakahinga ng maluwag nang ibaba niya ako. Pero teka, it seems na parang may mali. May mali dahil may kotse naman siya. At may motor din ako. Oh gosh, yung single kong motor na iwan ko sa loob ng university. Manong, stop the car. Pagpapahinto ko sa driver. No, Manong. Continue to drive. Pagsalungat ng binata. Are you out of your mind, Mr. Wayne? May sarili ka sasakyan at may sarili din akong motor. Kaya hindi natin kailangan sumakay ng taxi. Mataray kunturan. So what? It's not a big deal, Hillary. Kung pinoproblema mo yung motor, huwag ka mag-alala dahil sa Manong guard na lang. Doon ang bahala. Tugon niya sa akin. Ano ba kasang gusto mo mangyari ha? Irritable ko ng tanong. Nagagawa tuloy kaming sulyapan ng driver dahil sa pag-aaway namin sa loob ng kanyang taxi. You will know it later. Tanging sagot nito. Halos sumabog na ang mukha ko sa galit pero pinipigilan ko lang dahil nakakahiya kay Manong. Kaya pinili ko munang manahimik saglit.